Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang ha. Tayo hindi po nakapag-vlog nitong weekend. Actually, Sabado meron tayong vlog. Sunday lang wala. So nag-break lang tayo. Siyempre, kaya kailangan meron din tayong day off. No? Pero muli, magbabalik tayo ha. Sana po sa pagpasok niya pa lang, i-like niyo po agad itong video na ito. At huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel na ito, Coach Oli po, mag-subscribe po kayo. Hit the notification bell. Nang sa ganun din po, tuwing magkakaroon ako ng vlog, i-inform kayo ni YouTube na meron akong bagong video. So sa ganun, sana po masuportahan niya. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Ito po ang ating magiging topic ngayon. BBM aaregluhin ang problema ni Lisa. Torre, nadulas, nilaglag si BBM. At BP Sara, ito, importante ito, binanatan si Abante. Okay? Dediretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto po, pag-usapan natin yung pagpunta ni BBM sa Amerika at ang layunin, aregluhin si Lisa. Makailang beses nang nakabisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika mula nang maluklok sa pwesto. Pero ang pagbisita niya ngayon ay unang pagkakataon ding may tinanggap na Southeast Asian leader si US President Donald Trump matapos ang ikalawang panalo nito. Okay. Diyan muna tayo ha. Una, matagal nang bumibisita si BBM sa Amerika. Pero ngayon lang niya talagang makakausap itong si Trump at kauna-unahan, ulitin ko, first, kauna-unahan na Southeast Asian na presidente ang naimbitehan. Importante po yan. Bakit? Mamaya. Dalawang panalo nito. Sa kanyang official visit, pinatira siya ni Trump sa makasaysayang Blair House, guest house para sa mga bisita ng US President na katabi ng White House. Pangalawa, mamaya alisin natin dyan sa pulis, maka-add suitability na naman ako. Pangalawa, pinatira siya sa Blair House. Okay? Historic to dahil ito ay katabi ng White House. At diyan, pinatitira o pansamantala. Kumbaga sa parang itong hotel, itong talagang official. Pag ikaw ay bisita ng presidente ng Amerika. So ano talaga yan? Matindi yan. Dalawa na po. Wonderful for him to stay there because when he was when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Ngayon, pangatlo, okay? Nung naimbitahan ng kanyang mga magulang, diyan din pinatira sa Blair House. So sa makatuwid, talagang napaka-importante ito kay Bongbong Marcos at kay Lisa. Bantay sarado ng US security ang Blair House na sinugod ng mga... Okay, ngayon, bago tayo pumunta dyan, sobrang importante nito. Sa katunayan, nagpunta pa nga itong mag-asawang Bongbong Marcos at si Lisa nung namatay ang Pope at para silang fan doon. Ni hindi man lang sila binigyan ng importansya ni Trump. Parang isang sikat na rockstar si Trump. Pero ito si Bongbong parang itong mag-asawa parang naggugumahol na isang fan na ma-meet, na makausap, na makamayan si Trump. Pero hindi siya napagbigyan, hindi siya pinansin, inisnab siya. Tapos, ngayon, na meron na silang pagkakataon makamit si Trump, si Lisa po nagpunta ng Riyadh, Saudi.
'Di ba? Parang merong hindi kumukonek. May malaking problema dito. Alam mo, ala hindi naman lingid sa ating mga kababayan na talaga namang itong si Tantoco ay, namatay diyan sa Amerika. At ang initial report niyan ay cocaine use. Oh. Sabihin na natin kung ayaw nilang sabihin ko overdose, basta may cocaine use. At andoon po si Lisa. Okay? Pero siyempre itinatanggi nila yan. Meron ng tampered doon. Hindi na natin alam sino nagsasabi ng totoo. Pero dahil sa galawan ngayon, una, biglaan tong alis sa Amerika. Bigla tong patawag. What is so special about Bongbong Marcos na siyang kauna-unahan na ipatawag? At biglaan din yung alis ni Lisa. Anong importance nun? Pwede mong gawin sa ibang araw yun. Sumama ka muna kay Marcos. Sumama ka muna sa asawa mo. Sumama ka dyan kay BBM. Bakit pinagpaliban mo yung pagkakataon na makapunta ka dyan sa Blair House? Hindi ka pa naman nakakapunta dyan. Wala sa matinong kaisipan na ikaw ay may chance makapunta dyan. Unless komunista ka or unless ayaw mo ng Amerika. But definitely hindi naman kayo ganun. Sabi mo nga ikaw ay self-proclaimed New Yorker. So this is important to you. Bakit hindi mo pinagpaliban yun? Biglaan naman yung Saudi. Diyan pa lang nakikita natin na meron sila talagang problema sa Amerika. Kasi, eto posibleng baka mamaya biglang huliin si Lisa. We do not know. O posibleng baka hindi na siya makaalis ng Amerika at i-hold siya ron. Hindi natin alam. O baka mamaya bigla siyang ipatawag, hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Bakit na-delay yung pag-report nila doon sa namatay? Bakit hinayaan nilang may cocaine? Maraming question, hindi natin alam. So sa madaling salita, kitang-kita na on the side of Lisa, kung babasahin natin yung sitwasyon, may guilt on their part. Hindi nila maitatanggi yan. Di po ba? Alisin natin dito kasi baka ma-suitability tayo. Hindi po ba? Parang something is missing. Kakaiba tong galawan. Nakikita nyo ba? Kasi may trending dito Si Lisa, sama, epal ng epal yan. Tapos bigla-bigla na lang, for the first time, hindi sumama, biglang umalis. Kunwari may lakad sa Saudi. Hindi. Pinatunayan nyo lang na meron kayong talagang problema sa Amerika. I dare you. We challenge you. Si Lisa, hindi babalik ng Amerika yan. Kahit sabihin pa ulit, pababalikin niya ni Trump, pabalikin ni Trump. Hindi nasasama yan si Lisa. Unless may usapan na si Bongbong, yan po ang nakakatakot. Kasi siyempre si Bongbong, kung may problema, di umano talaga si Lisa dito sa Amerika, natural, bilang asawa, aaregluhin niya yan. Baka mamaya, anong hingin ni Trump? Magdagdag. Kaya nga ito tingnan po natin, yung ating mga kababayang magaling mag-research, yung ating mga kababayang magaling magbantay. Bantayan nyo po ito, baka mamaya, yung pagpunta sa Amerika na yan, we are on the losing end. Baka mamaya, para kapalit nung kanyang asawa, isanla ang buong Pilipinas. We do not know, hindi po tayo nagbibintang, but everything is possible para dun sa asawa niya. Kasi talagang pag pinatawag yan, at talagang may kaso sila dun, masisira si Bongbong. At pag nasira si Bongbong, marami siyang kaso sa haharapin dito sa Pilipinas, including yung di umanong pagkidnap kay Tatay Digong. So hindi nila pwedeng masira sila dyan sa Amerika. So ibibigay niya ng hiling. At posibleng ihiling dyan, EDCA. O kung ano-ano pa man. So, pagbalik dito ni Bongbong Marcos, kailangan hingin natin
Ano ang naging kondisyones? Naalala nyo nung unang pumunta si Bongbong sa Amerika, okay siya, nasa matinong kaisipan yan. Nung pagbalik, nabuang. Hinara si Pastor Kibuloy. Nahara si Pastor Kibuloy. Oh, eto na, binabakbakan na. Meron ng list. Meron ng issue kay BP Sara. Papapasukin na ang EDCA. Naalala nyo yun? Ngayon, tingnan natin. Abangan natin kung ano talaga ang napagkasunduan dyan. Definitely, kung they think na yung deal are talo tayo, hindi nila sasabihin yan ng sapat. Hindi nila sasabihin ng diretso. Tatandaan po natin si Bongbong, iba sinasabi, iba ginagawa. Kaya ang babantayan natin, ano yung gagawin nila? Bantayan natin, ilan ang EDCA? Delikado po tayo dyan. Dahil nakaambang na ang gera talaga dyan sa China, dyan sa Taiwan. At kung makikisaw-saw tayo dyan, anong pakinabang natin? Oh, di ba? Sinisira nga nila na sinisira ang China. Away ng China at Taiwan, bakit tayo sasali? Bakit nyo gagamitin ang bansang Pilipinas? Bakit nyo papapasukin yung EDCA? Baka madagdagan. Yun ang medyo kinakatakot natin. O, diretso po tayo. Tinugod ng mga kontra sa pagpupulong nila ni Trump. Alam nyo, ako allergic sa mga ganitong sigawan eh. Yung makibaka, huwag matakot, ipaglaban ang Pilipinas. Komunistang-komunista. Hindi ko kayo pinagbibintangang komunista ha. Baka kasi meron napapahalo dyan na mabuti ang puso. Okay? Pero, hindi nyo alam yan ay pangunguna ng mga komunista. Yung mga ganyang galawan. Naku, wag nga tayong maglokohan. Alam na alam ko yan eh. Ikinukwento rin sa akin ni Ka Eric yan. Kaya kinakabahan ako pag magkasama kami dyan sa Amerika dahil yung sigaw niya, mga sigaw niya. Alam naman natin, inamin naman ni Ka Eric na dati siyang miyembro niyan, di ba? At alam niya yung style niya. Kaya yung mga pasigaw-sigaw na, makibaka, huwag matakot. Naku. Pansinin nyo sa mga estudyanteng nagrarally, ganyan. Iingatan po ninyo ha. Ito ay paalala ko lang sa inyo. Kung yung mga anak ninyo nakikisali-sali na sa rally at ang mga sigawang ganyan at mga galawang ganyan, nako, that is a red flag. Baka pula yan. Red flag yan. Delikado yan. Bantayan po ninyo. Hindi ko po ako nagbibintang. But definitely, kung anak ko pasigaw-sigaw ng ganyan, at ganyan na ang tono, makibaka. Nako. Mag-iingat po tayo dyan. Yung rally ng rally, oy, pinag-aral kayo ng anak nyo, mag-aral kayo doon. Anong alam nyo sa politika? Di ba? Hindi ko minamaliit sa mga yan. But, sa atin, there is a time for everything. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung pagkain at paliligo. Kayo mga estudyante, mag-iingat kayo. Marami na pong nabubudo lang mga komunista sa atin. Baka hindi nyo alam, sinisira niya ng bansa natin. At yan ay may kulay sa Pilipinas. Sige, ilagayin po ninyo sa comment section. Alam kong alam ninyo, ano ang kulay ng mga supporter ng mga komunista. Ilagay nyo dyan. Diba? Mahirap naman, mapagbintangan tayo, red tag. Diba? At least mabasa nila, why, nako, ito pala yung ginagawa. Ilagay ninyo yung galawan, pakilagay ninyo yung mga kidnapping, yung mga mind conditioning nila sa kabataan, pakilagay ninyo dyan. Nang sa ganoon, mabantayan yung mga anak. Napakadelikado niya mga sigawang ganyan. Ngayon Lunes ng umaga sa Amerika, nakatakdang makapulong ni Marcos si Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, ang headquarters ng US Defense Department. Pentagon, nakarating na kaya dyan si Lisa? Dyan pa sila magpupulong? Di ba? Siguro sa lahat ng trip ni Marcos, ito ang ayaw ma-miss ni Lisa. This is very important. Bakit wala ka, Lisa? Masusundan yan ng hiwalay na pulong kay US Secretary of State Marco Rubio.
Inaasahang tatalakayin nito ang defense and security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Isa po Yun ang problema natin, 'di ba? Ano magiging partisipasyon di umano ng Amerika sa pagiging agresibo ng China? Tingnan nyo ha, ang narrative nila, it's about China being aggressive to us. At ano ang tulong na maibibigay? Hindi po. Tayo ang tutulong sa Amerika dahil gagamitin yung bansa natin, gagamitin yung mga sundalo natin para dito sila maglagay ng weapons, dito sila lalagay ng base para sa gano'n, pagka nagkagulo ang China at Taiwan, meron silang basing malapit. Kailangan nila ang Pilipinas. Naiintindihan nyo? Tayo na lang ata nauuto ng wala tayong pakinabang dyan. We are on the losing end. Sabi nga uphill climb po ito. Ha? Wala akong nakikitang pakinabang natin dito. Possibly, may pakinabang dito si Marcos. Sa pag-uusapan dito yung 20% tariff na ipapataw ng Amerika sa mga produktong papasok mula sa Pilipinas. Ayan, pag-uusapan daw din yung 20% tariff. Okay? Hingin natin ang resibo niyan. Kasi posibleng mangangako na naman yan si Marcos nang wala namang aksyon. So, lahat, pansin nyo si Marcos, lahat ipinangako sa Pilipinas. Kulang na lang, ipinangako niya yung buwan dadalhin dito sa Pilipinas. Alam niyo yung manliligaw yung buang? Dito yung may mga girlfriend, may mga asawa. Nung nanliligaw sa kanila. Ang daming pangako. Nung napangasawa na, naging boyfriend na. Nakuha na ang gusto sa kanila. Yung pangakong buwan, hindi na ibinigay. Ganyan po si Bongbong. Sabi, Coach Oli, ganyan ka din. Excuse me po, hindi ako ganyan. Hindi ako mahilig mangako. Ako ang pinapangakuan. Joke lang po. Pero ganyan po si Bongbong, di ba? Sabi niya walang EDCA. Sabi niya 20 pesos na bigas. May natupad pa. Pati nga yung unit team niya hindi natupad eh. Ang gulo-gulo nila, di ba? Sabi pa niya BFF niya self-designated siyang BFF ni BP Sara. Anong ginawa kay BP Sara? Kinidnap yung tatay. Pina-impeach si BP Sara? Meron bang ganung pambihira? Kung ang BFF ko, ang best friend forever ko, pakikidnap yung tatay ko, loko-loko ka. Ano ka? Ha? Niloloko mo ko, budol-budol. Meron bang ganung best friend? Meron bang ganung best friend forever, papakidnap mo yung tatay? Loko-loko yung best friend yung ganon. Pagka may meron kayong ganyang best friend, tuktukan nyo ng mic. Tapos pinakidnap yung tatay nyo, pinakidnap sa NPA, sa kung saan kani-kaninong sindikato. Nakaw, mag-iingat kayo dyan. Budol yan. Sa pag-asang makabubuo ng trade agreement na makakabuti sa dalawang bansa. Para magkatugma yung relationship, kailangan tama lang for both sides. So we have to always think on those bases. Tama ang both sides? Maganda yung sinasabi mo. Basta totoo. Pero kung bulahan yan, huwag nyo kaming gaguhin. Okay naman, tama tayo doon. Fair enough. Tama for both sides. Anong pakinabang natin sa EDCA? Huwag nyo sabihin na, hindi, kahit hindi sila nagbabayad ng renta, okay lang kasi pinoprotektahan tayo sa China. Niloloko nyo Pilipino, wag ganun ha. Now, hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Pagbibida rin Malabo yan. Brad, malabo yung sinasabi mo na tayo pa makakalamang sa US? Sa tingin mo ganyang kabobo si Trump? Sa tingin mo ganyang katalino si Bongbong Marcos na mabobola niya si Trump na makakalamang pa tayo sa US? That is a long shot. Parang pinaglaban mo ako tsaka si Michael Jordan sa basketball. No way ako mananalo. Ganyan po ang agwat ni Bongbong Marcos tsaka kay Trump. Paano niya mauuto yun? Na tayo makalamang. Ikaw naman, parang hindi ka tumanda sa politika. Para ka namang walang utak para sabihin mo yan. Imposible yun. Hindi na po kami nag-e-expect. Basta wag lang ibigay ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Wag kang pauuto dyan. Okay na yun. Kahit nga lang patas eh. Actually, pati yung patas lang, malabo pa yan. Pero long shot na sa mga galing napulot yan, Brad, yung sinasabi mo.
Wag na tayong mag-expect ng tayo pa, wow! Ano ka? Saan ka ba pinanganak, Brad? Ni Romualdez, maganda ang pagsisimula ng ugnayan ni na Trump at Marcos mula nung mag-usap sila sa telepono matapos manalo si Trump sa eleksyon. In that phone call, as you probably may recall, President Trump recalled his meeting Mrs. Imelda Marcos, the mother of the president. And that basically set the tone. That personal connection obviously is significant. And alam mo, pinagmamalaki nila that there's a connection with Trump and Bongbong. The more nyo ipagmalaki ang meeting niyang dyan, the more questionable. The more na nakakapagtaka bakit hindi kasama si Lisa. At the more na nako-confirm yung bulilyaso na ginawa ni Lisa sa Amerika at yaan ang tunay na pinunta ni Bongbong Marcos dyan na aregluhin yung problemang yun. Diba? Takda rin makipagpulong si Marcos sa mga business leaders dito, kabilang dyan mula sa semiconductor industry, mga interesado sa Luzon Corridor, mga nagpaplanong mag-expand na negosyo sa Pilipinas, maging yung may mga malalaki ng negosyo sa bansa. Anong alam ni Bongbong dyan? Na huwag naman tayo magloko. Pambihira, niloloko niyo mga... Anong kinalaman ni Bongbong sa mga ganyan-ganyan? Anong alam niya sa ekonomiya? Mag-uusap lang yan eh. What's in it for me? What's in it for you? Let's talk. Ewan ko, nakikita nyo ba na makapag-usap to sa business dyan na magkaroon sila ng ano? Honestly, do you see Bongbong Marcos doing that? I mean, do you even see that Bongbong Marcos knows about everything about business? Baka korupsyon. Business hindi, pambihira oh. Kaugnay naman sa kontrobersyal na immigration policy ni Trump na naghihigpit sa mga dayuhan na ilegal ang pananatili sa Amerika, sabi ni Romualdez, malamang hindi na ito matalakay. The bottom line is there is really not much room for discussion, but to simply work in such a way that all Filipinos that are up for deportation will be deported to the Philippines and not to their country. Mula dito sa Washington, D.C., Sandra Aguinaldo. Ay nako, ewan ko sa inyo, wag niyong pinag-uuto mga Pilipino, no? O, next topic. Ito, pag-usapan natin. Sa kadaldalan ni Torre, nadudulas siya at nilalaglag niya na si Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Yung Chinese Ministry of Education, sir, they warned Chinese students planning to pursue studies here in the Philippines dahil daw unstable ang security situation dito. At sir, may mga crimes na targeting Chinese nationals daw po. Well, we always value and respect the opinions of other people, whether they are in our country or outside of the country, whether they are Philippine nationals or foreigners. Sa ngayon, is that from a Chinese authority? Kaya, di ba? Statement. Yan ang gusto kong i-kuan lang. Gusto ko lang i-emphasize. Well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, maraming propaganda, maraming naglalabas ang mga statements designed to shape a narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung babae na negotiate during sa Ansuntan. Di ba? So, na-arrestado rin ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, we respect the opinion of the Chinese. Ayan, sabi, okay, ito.
We respect the opinions of others. Plastic mo, pwe, plastic mo. Tingnan mo 'to si Torres, sinasabi niya, kasi binabalaan ng China yung mga estudyanteng Chinese na nag-aaral dito dahil delikado daw yung ating bansa. At yung balita daw na yan is nilinaw pa ni Torre kanino galing yan, sa China daw. Okay. So si Torres sabi niya, yan ang sinasabi ko. Ang nag-aaway naman diyan ay Chinese at hindi natin papayagan. Pero yan po ang gusto nilang lagi niya. Pansinin niyo sa video na ito, papaulit-ulitin niya yung sasabihin na imahe na o yung narrative. Yan. Ibig sabihin, parang hindi totoo na delikado sa Pilipinas, yan lang ang gustong narrative ng China. Ito po ang problema natin. Pagka madaldal ng PNP chief, nahuhuli sa kanya na they are more concerned dun sa narrative. Instead na matuto sila doon sa mga tingin ng ibang bansa sa atin. Yan ang pinoprotektahan ni Torre, yung narrative. Yung ano ba ang tingin, ano ba ang imahe ni Bongbong Marcos at ng bansang Pilipinas? Ano ba ang tingin nila kay Bongbong Marcos? Ano ba ang tingin nila sa Pilipinas? Yaan ang pinoprotektahan nitong si Torre. Kaya nga paulit-ulitin niya yan. Torre, bilang PNP chief, ang protektahan mo yung kapayapaan ng bansa. Hindi ikaw, wala ka dyan sa marketing. Yung marketing, hayaan mo sa kanila yan. Hindi mo departmento yan. Ang departmento mo, alagaan ng kapayapaan sa Pilipinas. Ngayon, paano mo aalagaan ng kapayapaan sa Pilipinas kung hindi ka marunong makinig? At ang pinoprotektahan mo yung imahe ng presidente, ang imahe ng Pilipinas. Kaya hindi tayo, parehas sila ni Bongbong Hindi marunong makinig. Kaya yung problema, pinagtatakpan ng naratibo rin. Kasi ang concern nila na narrative, imahe, so pagtatakpan din nila ng imahe. Pagtatakpan din lang nila ng narrative. So sa madaling salita, ayaw nilang, parang bahay, ayaw nilang makitang madumi yung bahay. So ang gagawin nila, itatago sa ilalim ng carpet, yung dumi, yung kalat, yung alikabok. So yung bahay madumi pa rin, itinago nyo lang. Ang problema, Torre, kahit itanggi nyo ng itanggi, bawat kababayan natin, bawat mga kababayan nating nanunood dito sa channel na ito, na nandito sa Pilipinas, at kahit yung mga OFW na nasa ibang bansa, alam nila kung gaano hindi mapayapa ang ating bansa. Kung gaano ka bayolente na ngayon. Kung gaano ka, ikaw mismo Kaya ka nga nadiskubre ni Bongbong Marcos dahil sa road rage. Ano bang ginawa mo roon? Yung nag-road rage, binigyan mo pa ng plataforma. Yung pala, gusto mo lang maging PNP chief. Yung pala, may pangarap ka lang. Di ba? At yung road rage na yun, hindi isolated yun. Napakadaming ganun. Para ka naman si Claire na ang bobo. Para sa kanya, hindi raw mabayolente, hindi raw delikado ang Pilipinas dahil wala naman siyang nakikita nagsasaksakan. Pambihira. Kung saan ka nakatira, malamang, kung sa five-star subdivision ka nakatira, walang nagsasaksakan dyan paglabas mo ng bahay. Di ba? Pero hindi ibig sabihin wala kang nakikita, hindi na totoo. Iba sitwasyon ninyo. Torre, hindi mo masusolusyonan ng problema ng Pilipinas regarding kapayapaan kung hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan. Kung in denial kayo. Kaya nga nahuhuli to nila, nalalaglag niya si Bongbong Paulit-ulit niya sinabi yung narrative. Official, pero isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito, Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Hindi totoo. Saka ba wala ka bang intelligence funds? Hindi mo alam? Ilang porsyento lang siguro yung nag-aaway Chinese to Chinese.
Pilipino po ang patay. Involved pa nga minsan pulis eh. Huwag nga tayong maglokohan. Oh. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative. Nakita mo? Anong hihintuin niya? Yung violence sa Pilipinas o narrative? Di ba? Tingnan niyo yung concern nito. Yung narrative. O ano hininto niya? Yung narrative. Ng alin? Ng isa pang narrative. Yan ang naratibo nila. Na hindi magulo sa Pilipinas. Hindi lang naman China nagsabi niyan. Kahit ibang bansa nagsasabi delikado sa Pilipinas. Palibhasa, ang dami mong bodyguard. Kaya hindi nyo alam. To stop this situation, and we are now showing the results. Ang ating mga naaresto, Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga Paulit-ulit, Chinese di ba? nationals. Paano niya sinolusyonan yung problema? Paano niya sinolusyonan? Naratibo. Oh. Yung nagsasabing ikaw magnanakaw, siya pala ang magnanakaw. Yan po ang ginawa ni Torre. Nahuhuli sa sariling bibig. O, next topic tayo. O, eto. Binanata ni BP Sara si Abante. Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa Actually, mabait pa si BP Sara. Huwag siyang sumausaw. Una, sinabi niya na huwag na siyang makialam dito. Kasi hindi naman talaga kasali ang House diyan sa ICC. At talaga namang may karapatan si BP Sara dahil, una, syempre, anak din siya. At kinidnap eh. Diba? Mabait nga siya, hindi pa niya ginamit yung word na kinidnap. Pero yung abogado ni PRRD, sinabing yung ginawa kay PRRD ay pangingidnap. Dahil illegal po yung pagpapadala diyan sa dahig. No? Pero itong problema kasi diyan sa Abante, itong mag-amang Abante, napakanuknukan ng sip-sip kay Tamba. Kayo ba ay binabayaran ng taong bayan para sumipsip kay Tamba? Kasi bakit mo pakikialaman pa yan, Abante? May punto si BP Sara eh. Dapat mag-focus ka doon sa magagandang nagagawa ng House. Huwag kang makialam sa ICC. Anong punto mo dyan? Di ba? Ganyan dapat ang spokesperson. Ganyan, tinan nyo si Claire. 'Di ba? Parang palingkera na. Hindi na siya mukhang abogada. Sayang pinag-aral pa siya ng tatay niya. Hindi ko alam kung sino nagpaaral diyan Pero sayang nag-aral ka pa ng abogada, ganyan ka rin pala. Dapat dumiretso ka ng vlogger. 'Di ba? Yung pinagsasabi mo una, wala namang koneksyon sa batas. Pinagsasabi niya wala namang koneksyon doon sa programa ng gobyerno or Office of the President. Kung hindi tirahin lang ang Duterte. Same thing ito magpinsan na ito. Wala talagang utak. Yung spokesperson nila, sausaw ng sausaw sa hindi naman sila kasali. Wala namang ini-explain about doon sa mga magagandang plataforma ng Office of the President, ni Claire, Office of the House o HOR. Yun nagsabihin mo, Abante, wag na princess. Hindi talaga bagay. Abante. 'Di ba? Kaya tuloy napipitik kayo eh.
sayang yung ano nyo, sayang yung kung meron man kayong talino, mumukha kayong tanga dahil pinipilit nyo yung hindi po pwede. Kitang-kita pagka professional lang nakakinig sa inyo, talaga nagmumukha na kayong tanga. So, wag na kayong makialam, wag na kayong sumawsaw kung hindi naman kayo kasali, 'di ba? Eto tingnan niyo, minsan may mga galawan din ng spokesperson, eh. Dalawa 'yan, either utos 'to nung kanilang bossing or may dagdag bawas sila. Dinadagdagan nila nang sa gano'n magkaroon sila ng ano, ng ganda points. Parang pogi points, ganda points do'n sa kanilang bossing. They are trying to please their bossing. So, nagbibida-bida. So, kahit hindi naman kailangan sabihin, hindi naman kailangan anuhin, since yung kanilang bossing ay galit sa Duterte, basta pitik lang sila sa Duterte para lang matuwa yung mga bossing. Baka may bonus. Tanungin ko kayo ulit, sa tingin ninyo, kada pitik ba nila may bossing? Kasi ay may bonus? Kasi may sinabi yan na na-discuss natin yan sa SMNI na may siniwalat si Magalong patungkol diyan sa kamera. Bawat hearing daw may mga bonus, 'di ba? So, uso. Kung susundan natin yung ganong sinabi nila Magalong, bawat galaw diyan ay may bonus. So, siguro pitik ng pitik 'to si Abante kaya sawsaw ng sawsaw. Gano'n din yung tatay, eh. What do you expect? Like father, like daughter. Ano ba yung tatay? Pitik ng pitik. Talo na nga, pinagpipilitan pa yung sarili. Pitik pa ng pitik, baka may bonus. Tanong lang yan, ha? Ano sa tingin ninyo, may bonus kaya 'tong mag-amang Abante? Kaya pitik ng pitik? Next topic po. Ito, pag-usapan natin 'tong bail ni Pastor Kibuloy. Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ni Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking ang hiling na makapagpiyansa. Ayon sa hukuman, napatunayan ng prosekusyon na mabigat ang ebidensya laban sa mga ito. Isang witness at biktima lang ang naipresenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni na Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa lang ang napresenta. naipresenta ng prosekusyon sa napatunayan ng prosekusyon na mabigat ang ebidensya laban sa mga ito. Isang witness at biktima lang ang naipresenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni na Kibuloy. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, abogado ng isa sa private complainant, nagpasalamat sila na hindi pinagbigyan ng hiling ni Kibuloy na pansamantalang makalaya. Nangangahulugan niya ito na malakas ang ebidensya laban sa KOJC leader. Tingnan natin, ha? Alam nyo, meron akong balita dito na hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kasi baka medyo delikado, no? So, ayaw natin i-topic. Pero may mga sitwasyon, sabihin na lang natin, na kitang-kita mahina yung kaso laban kay Pastor Kibuloy. In the future, may ipapakita ako sa inyo. I-explain ko sa inyo to prove my point na mahina talaga ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. So, deserving siya ng bail. Pero, alam naman natin, ako nung una, kinukwento ko ito sabi ko, alanganin ako dyan. Kasi, kahit sobrang tino ng judge, tao pa rin yan. Natatakot pa rin yan. Naalala nyo, may nanakot dito sa judge. At galing mismo sa kanila yan, ha? Sila mismong naglabas ng report na may pananakot na ginawa. Hindi nga natin alam kung itong pananakot na ito ay galing sa kabilang kampo
para talaga maghatol itong judge laban kay Pastor Kibuloy or again, yun ang palalabasin nila para hindi mapagbigyan ang bail ni Pastor Kibuloy. Pero kung titingnan po natin yung paglabas ni alias Rene, very possible po talaga na merong takotang nangyayari. Dahil ginawa po yan kay alias Rene, na talaga sila ay nagtatanim witness. So nakakaduda na napakahina ng kaso tapos hindi man lang mapagbigyan ng bail. And wala sigurong nasa matinong kaisipan na maitatanggi na itong ginawa kay Pastor Kibuloy is just a political harassment. Hindi naman kaila sa lahat na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PRRD si Pastor Kibuloy. So it doesn't mean na hindi siya mapagbigyan ay malakas na ang kaso laban sa kanya. Same thing kay PRRD. Ang daming hingiling ni PRRD hindi mapagbigyan. It doesn't mean malakas yung kaso laban kay PRRD, hindi. Malakas lang talaga yung gobyerno ngayon. Sabi nga ni BP Sara, may sabwatan pa ang ICC at ang gobyerno natin. Could you just imagine? Kung merong influence ang gobyerno natin sa ICC, how much more dito sa Pilipinas? Na kontrolado nila ang pulis, kontrolado nila si Torre, kontrolado nila ang DOJ, kontrolado nila lahat yan. Kaya hindi ibig sabihin mahina. Ito sinasabi ng kanilang abogado nila na nagpapatunay na malakas ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. I don't think so. Tingnan mo. Pag wala na yan si Marcos, tingnan nyo to ha. I will predict something. Tingnan nyo kung magkakatotoo itong sinasabi ko. Pag alis ni BBM, dahil aalis at aalis yan, sooner or later, the latest is 2028. Mapapawalang sala yan si PRRD at si Pastor Kibuloy. Sasabihin, kasi, syempre, sila na ang uupo makokontrol, hindi po sa ganun. Dahil, may takutang posibleng nangyayari dyan. Yung sa ICC, kailangan nila ng kaso, wala na silang big fish doon. And, meron pa bang big fish kung hindi si PRRD? Pati dito kay Pastor Kibuloy. Kung nagawa nila sa dating presidenteng kidnapin, kaya nilang gawin sa mag-anak nung judge, delikado po yun. Hindi po tayo nagbibintang. Ang sinasabi natin, possibility. Pero kung wala na yung outside force na ganyan, mapapawalang sala. I'm sure maraming naniniwala kay PRRD at kay Pastor Kibuloy. Eto, papatunayan ko sa inyo na mangyayari yan. As we get closer to 2028, yung mga tumitira kay BP Sara, antayin ninyo. Magbabaitan lahat. Wala pa yan ha, hindi pa nakaupo si BP Sara. Tingnan ninyo, 2027, marami, more than half ng bumibira kay BP Sara, lalapit kay BP Sara. Kaya ito, nangyayari na ito, political harassment lang yan. Huwag tayong maglokohan. Ngayon, kukunin lang nila kung ano yung kaya pa nilang kunin sa gobyerno. Or maybe may pressure na takot, pero ang mga politician hindi bobo. They know Bongbong Marcos is about to exit. At meron din silang exit plan. Now, tingnan ninyo yung pinipredict ko kung mangyayari.
Isa-isa po yung mag-iiyakan, magluluhuran kay BP Sara. Lilipat ng kampo yan. Abangan ninyo, not only the politicians, including the mga vloggers. Ngayon nga, nangyayari na eh. Yung dating iniinsulto si PRRD na Mangkanor, DDS shit, naglilipatan na. Oh, tingnan mo, 2027. Yan po ang Pilipinas. Walang alam kundi gamitan ng gamitan. Abangan po ninyo. Huwag pong kakalimutan, i-like po tong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Coach Oli po.